Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang parang mag-pitch up ngayon. The second of the 7 last words of Christ while He hung on the cross. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Makikita po natin yan sa Book of Luke, chapter 23, verse 43. Sino po sa atin ang gustong makasama ang Panginoon sa paraiso? Amen. Lahat po tayo gustong makasama ang Panginoon sa paraiso. Amen? Amen. Basahin po muna natin yung history bago po sinabi ito ng Panginoon. In Luke 23 verse 39 to 43. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. Kasi po 3 po silang salaring na nakabitin doon. At ang sabi ng isa, hindi ba ikaw ang Misaya? Iligtas mo ang inyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Amen. Yung tip na una na tinuya ang Panginoon. Tayo po ba, tayo po, alam po natin na tayo, nasa point of the end na po tayo kasi sa ating kasalanan. Tinuya po ba natin ang Panginoon? Hindi po. Isa po tayo doon sa isang tinaas ang Panginoon. Kasi inaccept po natin yung Panginoon eh. Nasa end na po tayo ng ating kasalanan. Tayo po mamamatay na po tayo eh. Nasa end na po tayo ng ating kasalanan. Pero, at sa end na po yun, inaccept po natin yung Panginoon na ating tagapagligtas. Nang inaccept na po natin yung ating Panginoon na ating tagapagligtas, yung buhay po natin, di ba, parang nasa paraiso na rin. Kapag may mga problema po tayo, madali nating masolve. Amen. Yung blessings overflowing. Amen. Parang gano'n na rin po eh, nasa paraiso tayo eh, na in-accept natin yung Panginoon. Pero nang hindi na pa natin na-accept ang Panginoon, miserable ang buhay natin. Yes. Talagang parang feeling natin, nandun tayo sa kamatayan. Parang gusto natin parang wala nang solusyon sa mga problema natin. Pero nang inaccept natin yung Panginoon, nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Hallelujah. Amen. Yung isang theft po dito, to the theft that exercised faith as Jesus remembered him when he came into his kingdom. Alam mo, what faith that man had when many rejected Jesus. Ganon din po tayo eh. Alam po natin maraming nag-reject sa Panginoon, pero yung faith po natin, strong po eh. In-accept po talaga natin yung Panginoon. Yet, where Jesus was on the cross, dying, this man recognized that Jesus was the Son of God. So, nung nasa point na po tayo ng death, nirecognize po natin yung Panginoon bilang ating tagapagligtas. Jesus spoke of salvation. Jesus was on the cross about to die to atone for the thefts. He would enter paradise with Jesus. He would experience life that is eternal, a free gift as all who trust in Jesus for a salvation will receive. Ano po ba yung paradise para sa inyo? Sabi po nila, yung paradise po, this is a word of Persian. Origin and means a garden. Wow, garden.
Eden. Di ba ni-describe ko sa Bible yung Garden of Eden? Ganun po kaganda yung paradise na sinasabi ng Panginoon. But particularly a garden of pleasures filled with trees, shrubs, and fountains, and flowers. In hot climates such as gardens where special pleasure and hints, they were attached to the mansions of the rich and to the places of princes. The word came thus to denote any places of happiness and was used particularly to denote the abodes of the blessed in the underworld. So, doon po sa paradise, hindi po tayo maghihirap. Hindi happiness daw po promise sa atin ng Panginoon eh. Happiness na sa pupuntahan natin paradise. So, ang ganda ng salita na, truly I say to you today, you will be with me in paradise. Ang ganda po. Kasi parang, wow, sabi niya pag namatay, sabi nga nila, this word tell us that there is no sleep of our soul. Hindi po matutulog ang ating kaluluwa. Hindi po sinasabi, iba po sinasabi na matutulog daw. Pero, sabi niya, this word that tells us that there is no sleep of the soul, no period of unconsciousness or rest in the grave for the long centuries between death and resurrection. So, pag namatay po tayo, hindi po tayo matutulog na habang buhay. Kundi po, dadalhin po tayo ng Panginoon sa paraiso na pinangako niya doon sa theft na yung faith ay napaka-strong. Sa layo po ng dipa nun, yung tatlo po na nakahampo sila sa cross. Yung faith ng yung isang faith ng theft doon, hindi po niya alam kung marinig siya ng Panginoon kasi nga sa layo ng dipa. Pero yung faith niya, na alam niyang marinig ako ng Panginoon, gano'n man kalayo yung distansya nila. Ganon po yung kalakas yung faith niya. Ganon din po tayo. Amen. Na gano'n man, alam natin na hindi natin makita yung Panginoon, pero yung faith natin. Amen. Amen. Yes. Yes. Amen. So, sabi ni Jesus in his ministry, earlier ministry, when he confronted by a grieving Martha, Jesus spoke these words, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. Makikita po natin yan sa John 11, verse 25 to 26. So, yung sabi ng Panginoon na sa second last word niya, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Jesus offered us the same reassurance that He offered to the second criminal. Jesus' words are words of welcome. Wala pa po, welcome na po tayo ng Panginoon sa paradise din. Words of invitation. Amen. So, He tells us that trust Him, trust God. God wants us to join to His paradise. Amen. Glory. Praise God.